Hello guys, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardines Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taon na ito. And for today's update and for today's vlog, ay ibabahagi ko po ang top 3 na halaman na siyang napaka blessing. So blessing po siya dahil ito po is nakapag-promote, nakapagbibigay po sa atin ng peace at healing sa ating buhay at sa ating sarili. So first of them is itong halaman na tinatawag na White Ruffles Caladium plant. Kapansin-pansin na ang halaman na ito is napakaganda ng kanyang foliage at kitang-kita po ang maningning na dahon at ang pinaka-shape or hugis niya po is curly to heart-shaped leaves. So, ito po is nakapagbibigay sa atin, nakapagdudulot ng paggaling, paghilom, especially kung nahihirapan tayo sa buhay. Meaning to say na kapag meron kang ganitong halaman, ito po ang tutulong sa atin para maibsan kahit papaano ang ating mga nararamdamang sakit, mga challenge, mga conflicts, at yung stress na ating nararanasan sa buhay. Kapag nakita mo na patuloy siya sa paglago, pagbibigay sa atin ng isang napaka-ganda at striking at napaka-appealing na dahon at halaman, ay tunay na ito po is nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan, at kitang-kita po na napakalago. So wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil isa po ang halaman na ito sa bagamat napakadaling alagaan ay ang tulong at dulot na benepisyo sa ating mental health ay napakaganda. At ang ganitong halaman din po is sumisimbolo po siya ng pag-ibig dahil po sa kanyang pusong hugis at shape ng kanyang dahon. So saan ba dapat ilagay ang nasabing White Ruffles Caladium? Sa ating bedroom, para po ito po kapag nagising po tayo sa umaga at napansin po natin na napakaganda ng kanyang pagtubo, napakalago ng kanyang mga dahon at napakaraming supling ang kayang ibigay ng ganitong halaman, ayun pong tutulong para po maibsan at hindi po natin makuha ang stress na dulot ng panibagong araw na naman po. So ang ganitong White Ruffles Caladium plant is sumisimbolo din po ng purity, ng kagalingan, at ng abundance. So hindi lamang po sila nakakatulong para po sa peace at healing, kumbaga sila rin po is may kakayahan po para mahaltak. Mapapansin nyo po na ang ganitong halaman na White Ruffles Caladium plant, siya rin po ang nagbabalance ng energy sa ating bahay, at kapag na-balance na po at nagkaroon na po ng equilibrium na tinatawag, doon nyo po mapapansin na napakagaan ng daloy ng mga biyaya na siyang posibleng pumasok sa ating bahay. Hindi po kayo magsisisi dahil napakadaling alagaan, sila po is madaling palakihin at madali po silang i-propagate. Then dito po, dumako po tayo sa ating second na halaman. Napaka-common po pero ang dalang benepisyo sa ating mental health at sa ating buhay ay napakaganda. Ito po yung tinatawag na money plant, isa rin po sa mga photos plant na tinatawag na manjula. Kapansin-pansin po na napaka-slow grower nila, pero bagamat napaka-slow grower ng kanilang ang binibigay sa atin ng ganitong halaman, ay ibig sabihin po step by step process po ang pagtanggap ng ating mga biyaya. Bakit siya common na halaman? Dahil makikita nyo siya sa alinmang mga gardens sa Metro Manila, sa mga karatig na mga probinsya, at saan mang lokasyon sa buong mundo. So ang mga ibinabahagi ko po guys is yung mga variegated na halaman na siyang tutulong para po ating maibsan kahit papaano ang ating nararamdaman, at nakakatulong po para po makapag-promote ng peace, healing sa ating buhay. At mapapansin nyo na po at kitang-kita po ng kanyang hugis, ng kanyang dahon din po ay heart at variegated po ang halaman na ito. Madaling alagaan, at kapag meron ka neto sa inyong bedroom, sa inyong study table, workplace, sa business, sa inyong sala, napakagandang ilagay sa
southeast at northeast portion ng ating bahay para po matumbok at malocate po natin ang mga locations na ibinabahagi ko at sinasabi ko. Gumamit po tayo ng compass rose. Bakit siya nakakapag-promote ng peace healing? Dahil po ang halaman na ito is nagtatanggal po ng hindi ka nais-nais na mga bagay sa hangin, elemento, toxin sa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, xylene, methane gases. Kanilang kino-convert sa isang napakalinis, napaka-autentiko, napaka-sariwa at napaka-fresh na oxygen na siyang kinakailangan natin para sa ating malusog na pangangatawan. At kapag nagkaroon po tayo, situate na pwede po siyang ilagay sa bedroom dahil ito po ang nakapag-release ng isang oxygen para po makumpleto natin ang ating 8 hours of sleep. At kapag nangyari na nagkaroon tayo ng magandang tulog is para po mabigyan po tayo ng katiwasayan, ng peace at healing. Kumbaga, kung nakikita mo na maraming halaman po ang nakalagay o nakapalibot sa ating bedroom, sa ating bahay, yun po ang magtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na mga elemento, mga bad vibrations, not so healthy energies. Sila po is nakakapag-promote ng positive flow of energy, nagiging maaluan ang daloy ng mga biyaya. At kapag nangyari yun, of course, matatanggal na po ang mga stress, mga challenge sa ating buhay, at sila po ay tutulong para po makamit natin yung tinatawag na balance or equilibrium na tinatawag. At kapag nangyari yon ay unti-unting magiging magaan at mapapansin nyo at mapifeel nyo, mararanasan nyo na po ang mga matutumal na blessing na dati ating parang napakailap na mga blessing na malalaki. At dahil na rin po sa pamamagitan ng ganitong halaman ay unti-unti natin siyang makukuha basta po sasamahan natin ng pananalangin, ng sipag at tiyaga. So napakadaling alagaan ng Manjula Photos Plant dahil sila po is best propagated by means of stem cutting. Sila rin po is pwedeng ilagay sa ating bedroom, sa front door para po ito po ang magsilbing shield, protection. Sila rin po is considered lucky charm na nagdudulot para po mahaltak po natin ang mga blessing na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Lahat po ng mga ibinabahagi ko guys ay base lamang po sa aking experience. Hindi po ako eksperto sa mga halaman, ngunit patuloy po ako sa pagbabasa, pag-research, paghahanap ng mga information or possible details para po makatulong din po sa inyo para po makuha natin ang siksik, liglig, nag-uumapaw na mga blessing na siyang pwedeng makuha natin araw-araw. Then ang panghuli po, dumako po tayo sa napaka-common na halaman. Ito po yung tinatawag na Hoya plants. So bakit nga ba siya nakakatulong sa pag-promote ng peace at healing? Ang aroma ng kanyang bulaklak. Take note, kapag napamukadkad nyo ang halaman na ito, is napakaswerte nyo. Dahil it only blooms once in a year. At kapag nangyari yon, yun na po ang makapagbibigay sa atin. Ito na po ang makapagpapabago ng ating sitwasyon sa kasalukuyan. At para po maalis ang mga blessing, yung mga problema natin when it comes to finances, sa pera, ay kanyang masusolusyonan. Ito po is napaparami po. Ang tatlong ibinahagi ko na halaman po is sila po is napaparami po sa stem cutting. Ito na po yung mother plant at nakakatuwa po dahil napakadami na po niyang mga dahon. At ang ganitong halaman po is tinatawag na vine. Ibig sabihin po sila po is gumagapang na halaman. Kumbaga pwede nyo po siyang lagyan ng bamboo pole para doon po siya, yun po ang magsilbing daan at tulay para po makapagbigay pa siya ng napakaraming bulaklak. Yes, napakabango ng aroma, napakahalimuyak. At kapag naamoy natin ang napakabangong bulaklak, ayun po ang makakatulong po para po ma-achieve natin ang peace at healing na ating ninanais. So ipapakita ko po later ang bulaklak ng ating Hoya plant.
So guys, nasa inyong left side po ang bulaklak ng nasabing Hoya plant. Yun lamang po ang ating short update. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta. Nawa po ay nakatulong ako sa inyo dahil nag-enjoy din po ako sa ating pagbablog. Lahat po ng mga halaman na ito ay napaka-common at madaling hanapin sa lahat ng uri ng gardens dito sa Metro Manila at sa ating mga karatig na mga probinsya. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po.